Parang art, hindi mo kailangang matakot sa kung ano yung sasabihin sa'yo ng tao. Basta magulo ang aking buhay. My mother's name is Rosalina Cruz Ventura, and my father is Ruben. My mother is a former public elementary teacher, and my father was a cook. Yeah, actually, my two brothers were into art also. Roldan Ventura, they call them Manok. And my other brother is Olan. Supportive yung parents ko kahit na mahirap lang kami during that time. Actually, nung elementary pa lang, na-encourage na ako dyan ng mga kaibigan na nag-join kami ng mga on-the-spot painting contest. During na elementary, hanggang high school yan, hanggang college. Nandun na ako talaga sa gilid ng circle ng art nung pang maliit pa lang ako. So nakikita ko na dyan, nung high school ako, nakikita ko na sila Hoya, sila Legazpi. Nung college ako, bumalik ako sa bahay namin sa Malabon. Actually, nag-rent na ako nun para sa my own studio. Pagpanik ko sa taas, may second floor kami, kahit mababa lang yung ceiling. So, pag akyat ko, yung pinto ng second floor namin, may drawing na Voltes 5. So yung Voltes 5 na yun, may letters na nakasulat. A to J lang. So, A, B, C, D, hanggang J. Mistap ng J, tapos after ng J, iba-ibang letter na. So, in meaning, bago ko makomplete yung alphabet, alam ko si Voltes 5 nandun na. I took fine arts in the University of Santo Tomas. And then after nun, nagturo din ako siguro. Inabot ako ng mga 9 years sa academy. Kunti lang yung tulog mo. Papasok ka, puyat. The rest ng ganong katagal talagang yun yung struggle. Ang kagandahan sa teaching or being an instructor, namimit mo yung new generation or upcoming generation. Parang masarap makipag-discuss dun sa mga yun kasi they're giving you a different or a new information. You're dealing with the future, parang yun. Nag-start talaga ako ng year 2000 ng solo. Dalawa kasi yung show ko nung year 2000. It's either Drawing Room Gallery sa Makati or sa West Gallery. Kasi nung time na yun, yung art sila sa Mega Mall talaga. Nandiyan yung dalawang movements ng conceptual art saka ng social realism. Hindi ako napasok dun sa dalawang. Nung time na yun, ng Big and Small, naisip namin na magtayo ng gallery. Kasi wala nagpapashow sa mga batang artist dun sa Mega Mall during that time. So most of the artists that can exhibit is only the professional artists. Kasi medyo hindi pa ganun ka-mature yung art scene during that time. Medyo conservative pa yung art scene natin. Doon nagkaroon ng ng talagang clashing ng movements, ng art movements sa Mega Mall. So doon talaga nag-show yung mga conceptual artists, yung mga social realist. So talagang yun ang naging center ng learnings talaga ng time. Oo, yung Tres Acidos. Butch Payawal saka si Doc Mendez. Actually, si Doc Mendez yung nagpangalan nun. Kasi 3% ng acid yung ginagamit namin dun sa lithography during that time. Hindi ka pwedeng lumagpas o hindi ka pwedeng kulangin kasi hindi maluluto yung bato o yung mismong limestone. Our reality now is very layered. All the information is mostly layered. It's a composition of multi-layered images. Actually, it's part of the process of my painting. So, tinatanggal ko yung illusion niya. Sometimes yung malapit, nilalagay ko sa likod. Yung nasa likod, nilalapit ko. So, wala talaga siyang perspective. There's no fixed image sa akin. Nag-change o nag-alter yung image. Parang nanonood ka ng scene. So, hindi naman nakafocus 100% yung attention mo. So, sometimes may problema ka or may iniisip kong iba. It blends with it. Diba? So yun yung reality talaga ng pagtakbo ng mind. Pag-process
na information. Maraming situation na nagra-run at the same time. So yun yung tinatawag ko na parang multi-layered na reality na nangyayari at the same time. So once you tackle something about this kind of artworks or this kind of subject, you can look back dun sa history na syempre nakikita mo na yung reflection dun sa work, nakikita mo yung influences. Actually, it's not really intending to copy that piece, kundi para maging familiar yung viewer mo na you're tackling this kind of subject. Yung mismong intention ng artist dati is not bringing the same intention today. So you're using the materials as document ng history. Yun talaga yung intention mo na mabigay mo yung experience mo doon sa viewer. At the same time, it's only a suggestion. So it's the viewer who really interprets or defines the image that they see. Sa process ng art making sa akin, maraming klaseng proseso. So from 1 to 100%. For example, merong concept, no? Merong idea na pag pumasok sa'yo, mabilis mo na-execute. Meron namang process, isang araw, 2 araw, 3 araw. Merong works na talagang it takes time, it takes years. Merong process na talagang dinedevelop mo yung study through computer like using Photoshop. Pero lahat yan nanggagaling minsan sa drawing pa din. So may mga studies pa rin ako ng drawings. Kahit na doodling lang o kaya words plus doodle or plus something na sa memory mo. Siyempre kasi usually lahat yan nasa memory. Kahit na you're using a reference from a book or a picture, so it comes up doon pa rin sa memory bago mo i-translate sa canvas. Pag gumagawa ka, syempre, mas gusto mong ikaw lang yung tahimik. Nag-a-adjust ako para sa sarili ko na kung ano yung pwede mong isuot o gamitin para ma-represent ko kung sino. Siguro may kinalaman yung computerization sa atin. No? For example, na-introduce sa akin kasi yan before 2000, sa mga 98, 99. So, nandiyan na yung mga computers na may mga computer shops na nandiyan nito. Nag-attempt ka na gumawa ng mga graphics, ng layouts, mga ganun. Mga composition galing sa mga scanned na images or scanned files. Every time na I have an exhibition, I keep 1 or 2 of my paintings. Parang mas madaling maintindihan. For example, lalabas ka ng bahay. Diba? So, syempre, halap ka sa salamin. Titignan mo kung okay ba yung damit mo, kung tama ba yung match ba yung ano mo, tama ba yung buhok mo, kung kailangan mag-gel o hindi. O kaya kailangan magpalit ng damit dahil hindi mainit, o makapal, o manipis, depende sa climate, sa kung sino kikitain mo, ano bang event. So maraming klaseng adjustments. So the same din sa work. So gusto kong makita yung ganong klaseng adjustments sa work. So nagkakaroon ka ng addition, nag-edit ka, it's either you subtract or papatungan mo siya. Diba? Bawa na-publish siya. So hindi ko na siya pwedeng galawin kasi na-publish na siya. So, pero kung hindi pa siya na-publish, once na humarap uli ako sa kanya, maaring meron akong ma-edit na naman. Ang gusto ko kasi nakikita ko lagi yung moment na nag-change ako o nag-e-edit ako ng images dun sa canvas. Next time na makita mo siya uli, na parang tinignan mo na dapat sana may nilagay ako nito. Doon ako nag-e-enjoy yung parang harap ka uli sa dati mong gawa. So, yung meaning na parang kang humarap sa dati mong sarili na ano ba yung gusto mong ilagay o baguhin. So, ngayon, may chance ka. Lagi kang may chance na gawin kung ano yung gusto mo. So, minsan, kung di ako nagpipainting, nag-graphics ako, computer, nagpiprint ako, nag-sculpture ako, nag-drawing ako. So, minsan nagugas ako ng sasakyan ko. So, maraming pwede mong gawin. Ang art naman, pag tinatawag ka lang, state ng contemporary practice in art here in the Philippines. Maraming magaling
Pilipino talaga sa atin. Problema lang siguro, medyo iniintindi nila kasi yung market. Diba? Titignan nila kung ano yung gusto, ano yung mabibili. Na hindi dapat sa una na nilang intention. Dapat yung breads, after yan, thank you yan kung na-appreciate nila yung work mo. So, mas importante yung creation kesa dun sa bonus, di ba? Bonus na lang. Kasi may mga times na talagang may idea na talagang excited ka na gawin, na mag-manifest. So, yun yung time na talagang gumagawa ka ng study or diretso mismo sa computer. You can gather some images and compose it. And then, so maraming possibilities sa how to start with art. Actually, marami pa akong gustong gawin talaga. Marami pa akong gustong i-tackle na mga subjects siguro. At marami pa akong gustong explore siguro sa sculptures, installations, sa computer, digital arts. Naalala ko lagi yung lolo ko pag ganyan. Pero magkasundo na kami ng lolo ko. Sabi ng lolo ko, ano ba kayo? Para kayong mga hayop. Ganun, para kayong mga hayop na ano. Umalis kayo dyan, dumi-dumi yan. So, papaluin ka ng stick, di ba? Magtatakbo na kayo. Kinabukasan, ito na naman kayo, di ba? Bata ka, syempre, ito na naman, araw-araw. Araw-araw yun, ganun. Lagi kang sasabihan na para kayong mga hayop. So, ginawa ko ngayon sa artwork yan, sa yung context na yun. Nirelate ko yan sa visuals. So, gumawa ko ng sculpture na galing sa iba't ibang yung object galing sa iba't ibang source. For example, isa religious objects, mga sacred images ng mga santo, galing sa mga toys shop ng mga toys, galing sa sarili kong sculpture, galing sa mga animals na mga kinast ko lahat yan, tapos kinumbine ko siya. Lumabas siya na isang object lang. So, pag tinignan mo yung sculpture, merong pulo ng Nazareno, may kamay ni Mickey Mouse, may katawan ng hayop. Ngayon, paano mo titignan yan? Titignan mo ba yan as parang sacred, parang binastos mo yung sacred object? Or titignan mo ba yan as a toy? Titignan mo ba yan as a sculpture? So, you're questioning the value of an object. Yung artist nagbigay sa'yo ng madaming possibilities sa pagtingin, pakikisalamuha sa tao. Mas naging open ka sa anumang possibilities, negative or positive yan. So, once na ginagawa mo, kasi parang pag ginagawa mo, kasi parang sinasabuhay mo yun. Parang art, hindi mo kailangang matakot sa kung ano yung sasabihin sa'yo ng tao. Mas importante ma-express mo kung ano yung gusto mong sabihin.